الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة الآية 6. سورة المائدة verse 6. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العلي العظيم. سورة المائدة verse 6. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagwudu o kaya ablution. Sinabi natin kahapon na ang topic natin ay tungkol sa marriage. Bukas pa ata, pang-apat na araw ang Alaikumussalam warahmatullah. Pang-apat na araw ang topic natin tungkol sa at-talaqu sahih fil Islam. Ang divorce sa Islam. Ang pag-uusapan natin bukas yun, inshallah. Subalit bago tayo magpunta sa bagong topic na gaya ng sinabi ko ngayon na tungkol sa udu or pag-abdas or ablution, paghuhugas ng ating mukha bago itatayo natin ang sala o kaya pagdarasal. Bago tayo pumunta doon, gusto nating i-review yung napag-aralan natin kahapon. Baka mayroon sa inyo na medyo hindi nalinawan o may gustong itatanong. Inshallah, we will give you 5 minutes if you have some reaction or meron kayong gustong linawin, inshallah. Ang napag-usapan natin kahapon na tungkol sa pagbigkas ng amin, di ba? Amin, pagkatapos na nabasa natin ang Suratul Fatiha. At sinabi natin kahapon na ang amin ay hindi kasali sa Quran. At sabi ng mga sahabat na nabanggit din natin kahapon, yun sapat na dahilan na pwede nating bilangin ang amin ay ziyadatun fil Quran. Yani, naidagdag natin na hindi dapat kasali sa Suratul Fatiha. So, sinabi din natin kahapon, ang pagbigkas ng amin, mayroong dalawang situation. At yun, tungkol yun sa paniniwalaan natin. Kung ang sabihin natin na amin, ang paniniwala natin ay nararapat talaga na bigkasin natin ng amin, ibig sabihin doon, dinagdagan natin ang Quran. Of which, hindi yung kasali sa Quranul Karim. Kung at yun ay hindi pwede,
dahil ziyadatun wa nuqsanun fi salah yusabbibu butlanis salah. Yani, kung sabihin natin na binawasan natin ang Quran o kaya dinagdagan natin o kaya binawasan natin ang yung mga wajib sa sala or anuman ang idinagdag natin sa pagdarasal na yun na hindi dapat idaragdag natin, yun ay pwede nating sabihin na bid'ah yun. Bid'ah. Yani, ang ibig sabihin ng bid'ah, yani, magdadagdag ka ng isang bagay at sasabihin mo na yun ay kasama sa Islam, of which hindi siya party sa bagay na yan. Kagaya ng amin, kung sabihin natin ang paniwalaan natin ay yun ay nararapat talaga bigkasin, yun ang ibig sabihin doon ay yun ang ibig sabihin ng bid'ah. Yani, dinagdagan natin ang hindi dapat dagdagan. At ang lahat at ang paniwala ng apat na madahib ng Islam, binanggit ko rin kahapon, ang paniniwala nila ay ang lahat ay sunnah, recommended. Yani, kung hindi mo ginawa, hindi yung magiging dahilan na ma-invalid ang sala o kaya wala ka ring kasalanan. Kung hindi mo nagawa. Kung ginawa mo, meron ka namang reward o kaya gantimpala. Muttafaqun ala. Lahat ng madhahib ng Islam, sinabi nila mustahab o kaya recommended. Except ang isa, ano yun? Ang nagsasabi na hindi recommended, kundi, ano yun? Anong grupo na yan? Merong isang grupo na yun ang grupo ng Ahlul Bayt o kaya ayun ang yung kapalit o kaya kahalili ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pumalit sa kanya, na binanggit ng Quran na itong mga imams, no? Waja'alnakum a'immatan yahduna bi amrina. Ginawa ng Allah, gumawa o nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga imams, yani spiritual leader after Rasulullah. Gumawa ang Allah subhanahu wa ta'ala at nagpili siya para ano ang dahilan doon? Yahduna bi amrina, yani magbibigay sila ng tunay na gabay o magiging tunay na gabay o kaya tunay na karunungan ng Islam based on the teachings of the Quran and the Holy Prophet. So, sabi ng Quran, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. At sila ang mga tunay na gabay na pwede nating sundin ang kanilang katuruan. Dahil ni isa man sa kanila ay walang report o kaya teachings na magkasalungat, kundi sila ay protector na ng Islam o kaya nag-continue lang ng yung obligation na tinapos o kaya ginawa ng Rasulullah, yun ang pagpapatayo ng sistema, yung correct sistema ng Islam sa society through the teachings of the Quran. So, para hindi magiging walang dagdag at saka bawas sa Quran, gumawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ng na mga tunay na gabay para hindi malinlang ang mga tao after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yun ang paningin o kaya interpretasyon ng mga inaapo ng Rasulullah, yung Ahlul Bayt na sinabi ko kapon, iniwanan sa atin ang dalawa, Quran at saka Ahlul Bayt ng Rasulullah. Sila ang dapat, hindi sila nagbigay ng iba't ibang katuruan na salungat sa bawat isa. Well, hindi. Pero itong iba na gaya ng sinabi ko kahapon na 300 years after after hijra or migration ng Rasulullah sa Madina, gumawa sila ng interpretation based on their understanding sa Quran. So kaya doon, dahil
hindi sila ang tunay na gabay ng Rasulullah. At wala silang sapat na karunungan. Gaya ng sinabi ng Rasul, ang mga gabay o kaya yung kapalit ng Rasulullah, which is mga imam, magsisimula sa Imam Ali, sila ang Madinatul Ilmi, sila ang pintuan ng ilmu ng Rasulullah o kaya knowledge ng Rasulullah. Ibig sabihin doon, lahat ng lumalabas sa katuruan ng Ahlul Bayt, yun ay base o kaya naaangkop sa katuruan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, of which magkatugma sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, makikita natin yung apat na mazhab, magkasalungat ang kanilang kanilang teachings. It is because ginawa nila ang kanilang pagsisikap para i-interpret ang Quran. Diba? I-interpret based on their understanding. Pero mayroong patakaran o kaya mayroong batas ang Allah na you are not allowed to exert effort. Hindi ka pwedeng magsikap na interpret ang Quran kung mayroong nasun, yani mayroong original text na klaro nagbibigay o kaya nag-explain na ang isang bagay na yan ay ganito ang paggawa. Gaya ng sinabi rin natin kahapon, walang sinabi ang Rasulullah, na wala ding sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran na mayroong amin sa loob. Kaya ang teachings ng Ahlul Bayt, yung followers ng Ahlul Bayt lahat, gaya ng yung mga Shia o kaya Shia Ithna Ashara, 12 verse, lahat sila ay hindi magkasalungat ang kanilang paniniwala na ang amin ay hindi ginawa ng Rasulullah. Hindi ginawa ng Rasulullah, at yung pag-forward yung paglalagay ng kamay ay hindi din ginawa ng Rasulullah. So, dahil doon, yun ang napag-usapan natin kahapon. First. Ang pangalawa, kung ang paniniwala mo yung amin na yan, hindi ziyadatun hindi siya dagdag. Pero, ano ang ibig sabihin doon? Dua. Yani, parang naghihingi ka ng dasal o kaya nag-request ka sa Allah na tanggapin mo itong binigkas ko ngayon at itong ginawa ko. Dahil ang ibig sabihin ng ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, patnubayan mo kami sa tamang landas. Landas na mga sila noong naunang Muslim na nakita nila ang tunay na landas ng Islam. Kagaya ng mga sahabat o kaya mga naunang Muslim sa atin. Yani, ya Allah, ibigay mo sa amin ang tunay na katuruan para magabayan kami sa aming buhay. Parang ganun yun. Ghairil magdubi alaihim. Huwag mo lang kami pasamahin sa mga tao na kinamumuhian mo, kinagagalitan mo. Sino yun? Yung nagsasabi na ang Diyos ay tatlo? O kaya ang Diyos na meron siyang katangian na kagaya ng katangian ng tao? Ang Diyos ay lumalakad, halimbawa, no? So, huwag mo kaming isama doon sa mga tao na yon. At huwag mo kaming ipakita mo sa amin ang tunay na landas. So, ang sabihin ng nagsambayang o kaya nagsala, amin. Ang ibig sabihin ng amin, Allahumma amin. Yani, Allahumma istajib. Yani, ya Allah, tanggapin mo. Tanggapin mo. Sabihin ng ibang mga sahabat, sabihin niya, mas mabuti pa ang ginawa mo, hindi amin. Pero ganito, Allahumma hdina ila siratika. Allahumma dina ila siratika. Ya Allah, patnubayan mo kami sa tamang landas mo, sa sabil mo, kaya sa landas mo. Dua din yun, no? Pagdasal din yun. So, ang pangalawang situation na pwede kang magsabi ng amin, kung ang paniniwala mo ay ang sinabi mo yun ay in the form of dua, not in the form of insya. Yani you are commanding Allah subhanahu wa ta'ala na
tanggapin ang ginawa mo. Which hindi dapat ganun, no? So, yung pangalawa, sabi ng Islam, jaiz, pwede. Pwede. Pero, sabi ng Ahlul Bayt, sabi ng Ahlul Bayt, sa ganyang situation, pwedeng matanggap, pero hindi ginagawa ng yung mga followers ng Ahlul Bayt, yung amin. Palitan mo na lang ang ibang salita, gaya ng sinabi ko, Allahumma hdina ila siratika. Or, any dua na nandoon sa Quran, nabanggit ko rin kahapon nabanggit din natin kahapon na, ano naman ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga followers ng Ahlul Bayt, after gairil magdubi alaihim waladhdallin, instead na sila magsasabi ng amin, yan, anong sinabi nila? Anong sasabihin nila? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anong ibig sabihin? Lahat ng pasasalamat sa Diyos ng alam, ng universe. Lahat ng pasasalamat, anong pasalamat na binigay mo sa amin ang ganitong, ang Islam, at ipinakita mo sa amin ang tunay na landas ng Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dua. Pangalawa, nandoon sa Quran. Yani, you are not adding any words sa Quran, kundi ang binanggit mo, dua din, pero nandoon sa Quran. Ang lahat ng yan ay binanggit natin kahapon. Gusto ko lang i-review sa inyo, at least magiging fresh ang inyong memory, at hindi magiging doubtful sa inyo, o kaya kung meron kayong doubt, you can ask me after the class, inshallah. Ngayon, ang topic natin naman ay isa ring issues wherein contradicting din sa paniniwala ng iba. Contradicting not in the sense of dahil baka may mga kapatid natin na magsasabi, ang Islam pala ay meron ding ganong mga kakasalungat na paniniwala. Hindi po. Ang disagreement ng mga Muslim ay sa party kung saan wala yun sa fundamentals of religion. Wala. Kagaya ng naniwala silang isa lang ang Diyos. Walang contradiction tungkol sa prophethood, sa katarungan ng Allah. Tungkol sa yung bilang katarungan ng Allah, pagkawala ng Rasulullah, naggumawa din siya ng tunay na kahalili ng Rasulullah, kapalit ng Rasulullah. Yun ang mga imam sinabi natin. At ang panglima ay yung paniniwala natin tungkol sa sa kabilang buhay, na ang lahat ay babalik sa kanyang pinanggalingan, at doon nila marireceive o kay matatanggap kung ano man ang ginawa dito sa dunya, dito sa mundo, masama man o mabuti. So kung masama, doon ka sa kanino? Bahala na sila, kayo nang interpret kung saan. Huwag lang tayo mapupunta sa pagitan ng paraiso at saka impyerno. Huwag lang mapunta doon sa gitna. So, itong fundamentals of religion, yung ugat ng religion ay walang contradiction. Pero saan nag-contradict? Dito sa interpretation sa mga judsi, yani mga minor parts, kung paano talaga ang ginawa ng Rasulullah tungkol sa kanyang, halimbawa, pagsala, kung paano magsala ang Rasul. So, nag-contradict ang iba. Pero, yung contradiction, not in the sense of forbidden man or doon lang sa recommended at saka abominable. Makruh at saka yung istihbab. Yani, kakaunti lang. That means, yung contradiction na yun ang interpretation ng mga taong, pinaniwalaan mo na sila ang dapat, sundin sa Islam. Pero, when it comes to, dito sa side ng Ahlul Bayt, kung saan yun din ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ang tunay na gabay ng sangkatauhan. After Rasulullah, yung pumanig sa kanila, yun, walang contradiction, at ginawa nila na maluwag sa kanilang kalooban at
alam nila kung anong ginagawa nila. Dito naman sa iba, dito naman sa ibang grupo, gaya ng sinabi natin kahapon na 4, meron silang kanilang paniniwala at paninindigan. At yun, ibig sabihin nun ay based on their interpretation, at lumayo sila sa yung inihabilin o kaya pinag-uutos ng Rasulullah na dapat doon sila pumanig sa mga taong marurunong at alam nila ang Quran. Kagaya ng Ahlul Bayt ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wherein they are considered as infallibles. Yani, kailanman ay di sila makakagawa ng kasalanan, at kailanman ay hindi sila nagkakamali, at alam nila ang real teachings o kaya real meaning ng Quran. Di ba? Ano yan? Ang sa suratul Waqiah, sino ang nakakaalam? La yamassuhu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ang masu niya ni maghawak, no? Pero hindi yun ibig sabihin na hawakan mo. Dapat mag-uduk ka o kaya mag-abdas ka para mahawakan mo ang Quran. No. Dahil yung walang abdas, walang ablution, huwag na huwag kayo mag-attempt na hawakan ninyo ang Quran. Halimbawa, ito ang Quran, no? Yung text ng Quran, hawakan mo ganyan, huwag na yung lahat. Yung yung sa taas lang ng accent ng Quran, kung hinawakan mo yan na wala kang abdas, wala kang ablution, haram yun at isang kasalanan. So, kung gusto mong hawakan ng Quran, dapat mag-ablution ka. Yani dapat purified ang iyong katawan, in and out. Diba? So, pero hindi yun ang ibig sabihin ng Quran. Ng Quran na sa suratul Waqiah. La yamassahu illa al-mutahharun. Walang nakakaalam ng tunay na kahulugan ng Quran except yung mga taong tunay ang kanilang kadalisayan. Yani dalisay ang kanilang pagkatao. Yani malinis at malinis ang kanilang pagkatao, hindi sila nakagagawa ng kasalanan. Yun ang mutahharun. At walang iba, after Rasulullah, sino yun? Ang Ahlul Bayt ng Rasulullah, na ang unang-una ay Imam Ali ibn Abi Talib, ang pangalawa ang anak niya na babae, of course, Fatima Zahra, ang pangatlo yung anak ng Fatima at saka Imam Ali, Al-Hasan o Al-Husayn, at hanggat umabot sa 12 apostles na binanggit din natin kahapon, di ba? Sana yung dalawang kapatid natin na nandito. Kahapon, nabanggit natin na yung naniwala sa Jesus, 12, at ang naniwala naman, nagiging kapalit ng Rasulullah, 12 din. Lahat ng propeta ng Islam, ang tunay na naniwala talaga sa mga propeta, na walang pagdududa kahit kailanman, 12 in numbers. Lahat sila. Lahat ng propeta. Gaya rin ng sinabi natin, ang 1 year is composed of 12 months. Diba? 12 months. Malayo pa tayo doon. Kung banggitin natin yung maraming science na ma-prove natin yun. Pero ang gusto nating sabihin, dahil umalis o kaya lumayo ang mga tao sa inihabilin ng Rasulullah, mga tao na may karapatan na mag-explore ng Quran, mag-expound ng Quran, palawakin ang karunungan ng Islam, ay hindi sinunod ng iba. Yung hindi sumunod sa sinabi ng Rasulullah, anong nangyari? They interpreted the Quran based on their understanding, of which hindi yung pwede. Hindi yung pwede. I-interpret mo ang Quran sa paniniwala mo. Baka sabihin mo, yung mahirap, against yourself, hindi mo na interpret, no? Hindi din yung pwede. Kahit tatamaan ang yung sarili, dapat ipalabas din natin. So, dahil doon nagkakaroon ng interpretation ng iba't ibang madhab ng Islam, gaya ng sinabi natin kahapon. Ngayon naman, isa ring controversial issues tungkol sa
pag-abdas, yung pag-ablution. Ilan ang wajib o kaya obligatory, nararapat na dapat hugasan natin before itatayo natin ang pagsala o kaya pagdarasal. Sino ang nakakaalam? Yung mga Muslim. Ilan ang wajib o kaya ilang obligatory na nararapat talaga maghugas, o hugasan, linisin ang ating sarili. Hindi linis maligo, iba yun. Matatagpuan natin yan sa Suratul Ma'idah, verse 6. Itong sa Suratul Ma'idah, mayroon 3 bagay ang nasa loob ng ayat na ito. First is ablution. Ablution through water, sa pamamagitan ng tubig, no? Ang pangalawa, yung pag-ablution din, pero sa pamamagitan ng lupa, tayammum. Ang pangatlo yung mga between husband and wife, junub. Yan, major bathing, yung paano maliligo ang mga taong may asawa. So nandito sa ayat na ito, unang-unang tatalakayin natin ay tungkol sa pag-ablution o kaya paghuhugas before natin itatayo ang prayer, no? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinong nakamemorize? Sino sa atin ang nakamemorize ng ayat na ito? Dapat alam natin yun, no? Di ba? Lahat ng Muslim dapat alam niya itong ayat dahil this is the basis of your itong prayer natin. Tama ba or mali? Dapat alamin natin para hindi tayo magkakamali sa anumang pinagpaguran natin. Di ba? Gaya rin ng bago kayo before kayo nakapagtrabaho, nagsikap din tayo sa loob ng 14 years para mag-aral, no? Makakuha lang ng bachelor. Di ba? Or before tayo nakapunta rito, nagbigay rin tayo ng iba't ibang pagsubok para lang makuha natin ang gusto natin. Ganon din sa spiritual upliftment ng bawat isa sa atin. Ano bang makukuha natin? Ang lahat ng nakukuha natin ngayon materially ay maiwan din natin. Pero itong sinasabi natin, kahit ano man mangyari sa atin sa barzak, sa loob ng cemetery, nasa 7 feet below the ground or 9 feet, di ba? O ngayon nga sa Zamboanga mayroon ko nakita 3 feet lang. Dahil wala nang hanggang dito lang Hindi naman. Kaya nga kung minsan kinabukasan inano na ng mga ng aso dahil na hinuhukay na meron talaga. Meron din ako. Actually 7 feet dapat ang minimum. Yung mga dugong matataas ang dugo, no? Dapat 11. Na sa na ng tao, no? Hindi na makikita. Yun ang nararapat. O pwede rin sa taas, simentuhin na lang. Di ba? Pero dapat sa lupa yun. Okay? Ay, ibang usapan yun, pero napunta lang tayo na ang sinabi natin, pag-aralan natin ang ating ginagawa dahil yun ang kahit ano man mangyari ay sasama sa atin sa kabilang buhay. Gaya ng pag-abdas o ablution, ang ablution sa Suratul Ma'idah, ayat number 6 or verse number 6, sabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayo mga naniniwala, idha qumtum ila salati, kung gusto na ninyong itatayo ang sala, ang pagdarasal, ano ang dapat ninyong gawin? Ano ang unang-unang gagawin natin? Of course, pagsilu wujuhakum, unang wajib o kaya obligatory na gawin sa ablution ay pagsilu wujuhakum, hugasan ninyo ang inyong mga mukha. So, ang basihan ng paghuhugas ng mukha,
kung ano man ang pwedeng lumabas sa mga babae, kung sa babae, yun ang wajib na hugasan. At paano pa dito sa tainga? Dahil mukaddimatul wajib, wajib din. Konektado yan sa wajib. So, mustahab na iaganyan mo lahat ang iyong mukha. Pero kung saan tumubo ang iyong buhok, doon magsisimula ang paghuhugas ng mukha. So, unang-una hugasan mo ang iyong mukha, papunta sa dhiknon, hanggang dito sa chin. Yun ang first wajib. Pangalawa, pagsiluhujuhakum wa aydiyakum. At hugasan din ninyo ang inyong dalawang kamay. Dalawang kamay. Ilal marapiqi. Saan ang siko natin? Siko ito, no? Anong pagtawag dito? Siko? Anong pagtawag dito sa ano? Braso. Anong pagtawag dito? So, anong pagtawag dito lahat dito? Anong pagtawag? Kamay, no? Kamay. Pwede yung tawagin natin kamay. So, siko is part of itong kamay natin, no? Siko is part of kamay. Okay? So, ang sinabi ng Quran, sabi niya, hugasan ninyo ang inyong dalawang kamay ilal marapiqi. Hanggat dumating sa ano? Sa siko. Diba? Pangalawa yun, dalawang kamay. First, mukha. Pangalawa ay, iuna ang yung kanang kamay at saka isusunod ang kaliwang kamay. Wajib yun ang hukuman o kaya batas doon. Ang pangatlo ay, wamsahu biruusikum. Ano ibig sabihin ng masaha? Yani, punas, okay. Masaha yani, to wipe, no? To wipe. Haplusin or punasan ang ang ulo. Biruusikum. Mayroon pa yung mayroon explanation. Ano ang ibig sabihin ng biruusikum? Is it lahat ng ulo natin hugasan? Or ano yan? Anong tawag doon? Punasan? Or part lang ng ulo natin? Wamsaw biruusikum wa arzulakum ilal ka'bayn. Ang ka'bayn yung yung buko-buko ng anong tawag dito? Buko-buko nga. Anong tawag sa kuwan? Mapsal. Join, no? Mapsal. Yung join ng paa natin. Yun ang sinabi ng Quran. So, dito sa kuwan sa Suratul Ma'idah, yung apat na dapat natin gawin ay na-divide into two. Nabahagi sa dalawa. Ang dalawa is, yung una, hugasan. Ang pangalawa naman, na dalawa din, ay punasan. Punasan ang dalawa. So, masaha at saka gasala at saka masaha. Yan ay paghugas at pagpupunas ng ulo. Okay. Tingnan natin kung ano ang interpretation ng mga ulama after Rasulullah. Sahabat man at saka yung mga ulama na marurunong pagkatapos na bumalik ang Rasulullah sa kanyang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon tanong na isang Muslim na nagtatanong kung ano daw ang ibig sabihin ng mga binanggit natin kanina. Sabi niya, hal mumkin tawdihul amr wa khasatan kayfiyatul mashi idha kana al mashu huwa sahih min fadlikum wal hadith huwa kattali. Sabi niya, pwede bang ipaliwanag mo sa amin kung paano ang pagpupunas sa ablution, ang pagpupunas o kaya yung paghuhugas ng mukha o kaya yung dalawang kamay. Sabi niya, kung
ano ang paliwanag o kaya ano ang paniniwala natin tungkol sa ayat na yan? Sabi niya, mayroong hadis na banggit ang Rasulullah, makinig kayo. Ang hadis, babu ma jaa wailun lil aqabi minan nar. Mayroon daw hadis na pinalabas ng isang tagatanong. Sabi niya, mayroong hadis ang Rasulullah, mayroon siyang nakita. Haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad an Suhail ibn Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabi qala wailun lil aqabi minan nar. Qala wa fil babi an Abdullah ibn Umar wa an Aisha ibn Abi Bakrin wa Jabir wa Abdullah ibn Abi Juraih wa Khalid ibn Walid wa Sarhabil ibn Hasanah wa Umar ibn As wa Yazid ibn Abi Sufyan. Yun ang nagbalita ng hadis na mayroon ding hadis ang Rasulullah, wailun lil aqabi minan nar. Sabi niya, anong loser sa Tagalog? Talunan ang mga tao na mag-ablution sila o kaya maghugas sila ng kanilang paa, pero hindi nila isinali ang aqab. Ang aqab yung ng paa. Yung tools, ano yung taon, ano yun? Yung ito. Talampakan ba yan? Talampakan, ito. Sabi ng Rasulullah daw na, yung wailon, talunan yung mga tao na, ibig sabihin, hindi tama yung mga taong nag-udo o kaya nag-abdas na hindi nila hinugasan or nilinis ang kanilang talampakan. So yun ang hadis. Ibig sabihin doon, yung aljur, yung paa natin hindi punasan, kundi hugasan. Ang hadis. Pero tingnan ninyo ang Quran, ang Quran ganito ang sinabi. Wamsahu pagsilu wujuhakum, hugasan ninyo ang inyong mga mukha. Wa aydiyakum, at hugasan din ninyo ang dalawang kamay. Isa. Ang pangalawa hindi na paghugas, wamsahu. Punasan ninyo ang unang-unang yung inyong ulo, part of your ulo. Wa arjulikum. At punasan din ninyo ang inyong mga paa. Okay. Kasi yung pagpupunas, kung hindi yun maaalis yung dumi sa talampakan, ay ibig sabihin doon, haharap ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon kang dumi sa iyong katawan. Yan, hindi mo nilinis mabuti ang iyong dapat na linisin. So, pero ang asli, yung origin, makinig kayo, yung origin ng hadis na ito, ganito yun. Wailun lil aqabi minan nar. Yung mga tao na hindi nalilinis ang kanilang mga paa na mabuti. So, minan nar. Yan, ibig sabihin doon, hindi matatanggap at papasok sila sa impyerno. Okay. Bakit yun sinabi ng Rasulullah? Dahil, that time, yung mga sahabat, nasa travel sila, nasa travel. Ngayon, dumating ang oras ng pagsala sa tanghali. Anong ginawa ng mga sahabat? Pumunta sila sa masjid, walang sapatos. Anong tawag doon? Walang tsinelas man o kaya wala silang wala silang, hindi sila gumamit ng kanilang sapatos,
pumunta sa masjid at nagudo at nag-abdas. So hindi sila gumamit ng tsinelas ba or sapatos ba o anuman. At wala ding silang khuf o kaya jurab, medyas. Nagudo. Nakita yun ng Rasulullah, yung talampakan marumi kasi barefooted na lumakad sila sa lupa. So, yun ang dahilan kung bakit sinabi ng Rasulullah, wailun lil aqabi minan nar. Yung mga tao na hindi nila inalis yung dumi sa kanilang talampakan o sa kanilang paa, tapos hahaplusin lang nila o kaya pupunasan lang nilang kanilang paa, hindi yung pwede. Samantalang sinabi ng Quran, wamsahu bi arjulikum. Wamsahu, punasan ninyo ang inyong mga paa. Okay. O ngayon, tatanungin ko kayo, paano ba kayo mag-udu o kayo mag-abdas? Galing kayo sa CR, halimbawa, tumalsik yung dumi sa yung tubig na galing sa pag-anuman natin, tumalsik sa paa. Tapos, ngayon maglilinis ka na, haharap ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, anong gagawin mo? Dapat, cleanliness at saka purification is two different things. Yung paghuhuga, cleaning, anong cleaning? Paglilinis at saka yung pag-purify, dalawa, ibig sabihin doon, kung mayroon kang dumi, gaya ng halimbawa, yung mga kababaihan, mga kapatid nating kababaihan na, before you do your ablution, kung mayroon kang lipstick o kaya mayroon kang makeup, hugasan muna yun dahil oily yun, hindi ba? Hindi dapat ka mag-udu or mag-abdas kung may oil ang iyong sarili o kaya may dumi ang iyong mga kamay. Alisin mo muna yun, tapos mag-udu ka. Ibig sabihin, mag-clean ka muna ng iyong sarili. Kung may dumi, alisin mo yun, hugasan mo at bago ka pupunta sa purification. Yun mga sinabi ng Quran. Hindi yun sinabi ng Quran na, okay, alisin mo ang dumi, tsaka palang punasan mo. Hindi yun. Very clear yun kasi ang Quranul Karim, general guidance ng Islam. Ang iisa-isahin yun, sino ang in detail na explain? Ang Rasulullah o kaya yung kapalit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, sinabi ng hadith ganon. At meron pa daw na, so ganito yun, ang mga Muslim, ang sinusunod nila, paghuhugas ng mukha, isa, paghuhugas ng dalawang kamay, di ba? Pagpupunas ng part ng ulo, pero doon sa baba, doon sa paa, hinuhugasan nila. Tingnan mo ang Quran. Wamsahu, pagsilu wujuhakum, hugasan ninyo ang inyong mga mukha, at wa aydiyakum, hugasan din ninyo ang inyong dalawang kamay. Wamsahu. At ngayon from bating, yung paghugas, pumunta ang Quran saan? Sa pagpupunas. At ngayon, punasan ninyo ang part ng ulo at punasan din ang paa. Okay. Ngayon, punasan, bakit mo ginawang Bakit mong ginawang? Bakit mong ginawang hinugasan ng tubig? Ang sinabi ng Quran, punasan mo ang iyong yung batin, zahirul kadam, halimbawa ito ang paa natin, yung nasa taas, punasan mo, i-wipe mo ganyan. Bakit mo hinugasan? Salungat ba yun sa Quran o hindi? Salungat yun sa Quran. Bakit hinugasan ng mga Muslim o kaya yung sumunod sa ibang grupo o madhab ng Islam dahil sa hadis na ito? Wailun lil aqabi minan nar, yung mga tao na mayroon pang naiwang dumi sa kanilang mga paa, talampakan, tapos mag-udo sila, hindi yung tatanggapin ng Diyos. So, yung matinong pag-isip, kung mayroon dumi, hindi mo maalisin? Alisin mo hindi. Alisin mo muna before ka mag-udo. Very clear yun. Hindi na kailangan interpretation. Isa yun. Pangalawa,
Ang nagsasabi ng instead of punasan, hugasan, isa na yung hadis. Pangalawa, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Okay. Galing kay هذه تذكرة ذكر الطبري في جامع البيان من فسر الآية بالمسح في قراءة أرجلكم بالجار. Ito tungkol sa yung pagpupunas. Mayroong hadis dito na galing sa mga sahabat. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Dahil. Bakit nila hinugasan? Hinugasan ang yung last part, yung kanilang yung paa, yung kanilang dalawang paa instead na pagpupunas dahil yung ayat na sinabi sa Quran, wamsahu biruusikum wa arjulakum. Wamsahu biruusikum wa arjulakum. Punasan ninyo ang part ng inyong ulo. Pero yung pangalawa, wamsahu bi arjulakum, yung arjulakum yung baris o kaya yung haraka or accent ng paglalagay ng accent ay pathayon. Yan isa taas. Ang ibig sabihin ng sa taas, ma'tupun ala al-wuju ala al-wuju. Yani sabi niya yung dahil ang pagbabasa ng arjulakum ay hindi yung kasama sa pagpupunas. Papunta yun sa it described the first statement. Anong first statement noon ay pagsilu ujuhakum. Ujuha, yung sa taas, ha. Diba? Yung arjulakum, ganun din. Arjulakum. So, sabi niya, yung arjulakum, hindi yun mashi, pagpupunas. Dahil, ang naunang statement is, pagsilu, hugasan. So, dahil magkatugma yung haraka ng yung paglalagay ng baris, so sabi niya, papunta doon ang yung arjulakum ay hindi kasali sa pagpupunas. Kasali yun sa paghugas ng mukha at saka yung dalawang kamay. Yun ang interpretation nila kung bakit hinugasan nilang kanilang mga paa. Sa mga yung followers naman ng Ahlul Bayt, ang followers ng Ahlul Bayt, bakit nila pinupunasan? Dalawa ang pagbabasa dito sa sa hadis na ito, sa Quran na ito. Mayroong nagbabasa kagaya ng sa kitab ni At-Tabari sa Jami'ul Bayan, sabi niya, binasa nila yung arjulakum instead of arjulakum, arjulikum. Dalawa ang pagbabasa ng Ahlul Hijaz, yung mga tao galing sa Iraq, sa Saudi, meron namang galing sa Iraq. Merong dalawang pagbabasa. Arjulikum, report ng ibang mga sahabat, sabi niya, ang pagbabasa ng Ibnul Abbas ay arjulikum. Ibig sabihin ng arjulikum, ma'tupun ala wamsahu biruusikum. So, sabi nila, kaya pinupunasan ng mga followers ng Ahlul Bayt ang kanilang mga Muslim dahil binarisan, inilagay nila ang baris instead sa taas sa baba. Biljar. Pangalawa, sa interpretation o kaya sa report ng mga imam, ng Ahlul Bayt, kagaya ni Zakara bisanadihi ila Ukrima. Galing sa mga sahabat ng Rasulullah,
an Ibni Abbas, galing din sa Ibni Abbas, qala al-wudu'u ghaslatan wa mashatan. Ang pag-ablution ay dalawa, nabahagi sa dalawa. Ghaslatan, paghuhugas, wa mashatan, at dalawang pagpupunas. Isa yun sa mga report galing sa mga sahabat ng Rasulullah, kaya companion ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ang pangalawang hadis na sinabi ng Rasulullah, galing sa kay Hamid, qala Musa ibn Anas, isa sa mga sahabat ng Rasulullah, companion ng Rasulullah, galing kay Hamza, galing kay Aba Hamza, anna al-Hijaz khatibna bil ahraj wa nahnu ma'ahu fadhakara at-tuhur faqala igsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa annahu laysa shay'un min ibni adam aqrabu ila jafathihi min qadamayhi fagsilu butunihima wa dhuhurihima. Faqala Anas, sadaqallah wa kadhibal Hijaz. Galing sa pagbabasa ng mga Hijaziyon galing sa Saudi, sa report ng mga ibang sahabat ng Rasulullah, sabi niya, hugasan daw ang mukha at ang dalawang kamay, at punasan ang ulo, at hugasan ang dalawang paa. Yan, sabi niya, kung maghugas ka, kasali na rin ang pagpupunas. So, kung hugasan mo ang iyong paa, ibig sabihin nun, kasali na rin ang pagpupunas. Pero kung punasan mo lang, hindi maisali ang hindi mawawala ang dumi sa ating mga paa. So, sabi niya, ano ang sinabi ni Ibn Abbas? Sabi niya, sadaqallah, totoo ang sinabi ng Allah, wa kadhibal Hijaz, at nagsisinungaling ang nag-report sa iyo na dapat hugasan ang dalawang paa. Ibig sabihin doon, sadaqallah, ibig sabihin ng totoo ang sinabi ng Allah, punasan mo ang iyong dalawang paa. Suratul Ma'idah, verse number 6. Galing din kay Ukrimah, at galing din sa kay Ibn Abbas, sabi niya, qal laysa ala rizlaini ghaslun. Hindi dapat, sabi niya, hugasan ang dalawang paa. Hindi dapat hugasan ang dalawang paa, innama fihal mashu. Subalit, sabi niya, yung dalawang paa na yan ay dapat punasan. So, sinabi naman ng Imam Bakir alayhis salam, apo ng Rasul na panglima, yani panglimang imam ng Ahlul Bayt, at ang sinabi niya ganito, وذكر عن الباقر عليه السلام بسنده ينص على المسح ويكفينا نقلهم المسح عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وهكذا يؤكد روايات عنهم فقال عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام المسح على رأسك imsih ala ra'sika wa kadamayka. Sabi ng Jabir ibn Abdullah, galing sa Abi Ja'far, yani galing sa Imam Bakir alayhis salam, panglimang imam ng Ahlul Bayt, sabi niya, imsih, yani punasan mo ang iyong ulo, wa kadamayka, at ang dalawang paa. So yan, sabi niya, sapat na yung dahilan o kaya sapat na proof na pwede nating sabihin
ang sinabi ng Quran totoo at yun ay nireport na sa atin, ipinarating na sa atin ng yung mga tunay na gabay o kaya tunay na patnubay na inasign o kaya pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So tungkol dito sa pag-wudu o kaya pag-abdas, apat ang wajib, nararapat na gawin natin, pero nabahagi pa siya sa dalawang klase. Paghugas at saka pagpupunas. Anong ang hugasan natin? Ang dalawang mukha at saka iuna ang ang kanang kamay. Yung ma'na o kaya kahulugan ng ilal marapik, yani ma'a. Yani kasali na ang siko natin, hugasan. Paano ba tayo maghugas ng ating sarili? Yung hindi na sa udo o hindi na sa pag-ablution. Ang paghugas magsisimula dito sa taas, papunta sa baba, di ba? So, sabi sa Quran, ilal marapiki, sabi niya, kasali ang ating siko na hugasan, at itong braso, ang pagtawag dito ay kamay din. So, itong siko ay kasama sa kamay, so dapat sabi niya, ang paghugas magsisimula dito sa taas, sa itaas ng siko, papunta sa ibaba, sa mga daliri. So, pangalawa, dito sa kabila, at ang pangatlo ay yung pagpupunas ng ulo natin, at ang pang-apat, ang last ay pagpupunas din ng dalawang paa. Yung batinul qadam, yani dhahirul qadam, yung nasa, ano pang tawag doon? Sa itaas ng ng paa. So yun lang ang punasan, ganyan lang. At saka yung tubig na yun, yung tubig galing sa pag-uduan natin o kaya pag-abdas natin dito sa kaliwang kamay. So hindi yung pwedeng hugasan dahil salungat sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sa topic natin, alin ba ang tama? Al-mashu alal arzul o kaya al-ghaslu alal arzul? Hugasan ba ang dalawang paa o kaya punasan? So sinabi ng Ahlul Bayt o kaya followers ng Ahlul Bayt, sinabi rin ng mga sahabat na karamihan sa kanila na good sahabat ng Rasulullah, ang sabi nila, ang pag-abdas ng Rasulullah ay pinupunasan din niya ang kanyang mga paa. At yun ang pangatlong topic natin, inshallah. Kung meron kayong question, magtanong kayo. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.